So, dito na tayo sa ating exciting part. Alright? About the party dyan sa Congress. Okay? May puting ahas na naman tayo, nagigil kay Yeye Vivas. Alright? Kay Yeye Vivas na Chief of Staff ni Sandro. Alam niyo na may mga puting ahas natin dyan na gumagapang-gapang, ay tagabantay ko yan. Alright? At nakikita ng aking mga puting ahas ang ginagawa ng ginayupak na anak ni Kuting. Okay? Ano yung ginagawa niya? Balikan natin kung sino si Sandra. Okay? Na nilalaki pero binabay at trying to portray na siya ay babaero. Okay? Trying to portray na siya ay what? Kilabot ng mga beauty queens. Bakit siya kilabot ng mga beauty queens? Okay mga kababayan, kung natatandaan ninyo nung December 1st, ay meron akong in-expose sa inyo na binibiktima, okay, ni Sandro at ang anak ni Villar na si Paulo Villar, ang mga kababaihan. Okay, balikan natin. Punta tayo kay Sandro dahil siya yung highlight ngayon. Ang ginagawa nila sa mga beauty queen, okay, ay ino-offera ng kondo, pera, travel, luxury, you know, anything na luxurious or lifestyle here in the world, ino-offer ni Sandra, para what? Ibigay sa mga kababaihan, ang kapalit ay tsuktsakan, okay, or chuba-chuchu. So yan po ang in-expose natin sa inyo. Then, ang target age nila ay 18 to 21 years old. Ang pinapangako po ni Sandro ay ang pera ninyo, pera nating lahat, pera ng taong bayan na pinambibili ng pinangbabayad sa kondo, pinambibili ng kung ano-ano mga luxurious items, bags, travels, designers, and everything. Okay? Sa mga kababaihang kumakagat dito. Diba sinabi ko sa inyo, ang nag-expose nito sa akin nung una ay nanay, kasi natatandaan ko, ang nanay ng isa sa biktima na ayaw pumayag ng bagets, okay, ng bagetching na magandang dilag, okay, magandang babae sa kanilang offer. Kaya naman, you know, hindi siya pumayag na bayaran ng kanyang bilhin ang kanyang kaluluwa ng pera ng bayan. So, yun yung expose natin. So, kita nyo kung gaano kahayop itong mga to. Paskong-Pasko ngayon palangga, dapat na nagsasaya tayo dahil meron kayong mga handa sa inyong hapagkainan, pero hindi tayo pwedeng tumigil dahil hindi tumitigil ang kahayupan at pagnanakaw ng pamilya ni Kuting, ni Tambaloslos, ni Ahas at ang mga jejemonyong nasa Senado at Kongreso. Bakit? Last Christmas party sa Congress, mga palangga, okay? Ikaw, Yeye Vivas, ikaw, Sandro, unang-una, okay, bago natin tuloy-uli ang ating pasabog, mga palangga, si Sandro ay dapat wala na dyan sa kanyang pwesto dahil tumanggap siya ng bribe galing kay Abel Bacudio na Rolex. At yan ay labag sa ating batas, labag sa mata ko, labag sa mata ninyo, ang pagtanggap ng Rolex watch kapalit ng mga projects. Dapat yan, expulsion, removal. Kung mayroong batas pa tayo sa Pilipinas. Pero definitely, hindi mariremove si Sandro dyan sa pagtatanggap ng bribe. Dahil first-hand information ko yan, ang nagkwento mismo sa akin yan ay si Abel Bacudio. Kaya hindi nga yan pagsisinungaling. I can present even resibo. Resibo ng kanyang pinagbilhan. Di ba, umiikot na naman ang tumbong na binigay niya ang Rolex kay Sandro. Okay, kailangan kasi ninyo balik-balikan ito mga palangga dahil, alam mo, tayong mga Pilipino, sabi nga natin, mapatawad tayo at nakakalimot tayo. Well, hanggang bukas ang bunganga ako na parang karinderya. 24/7 ang bibig ko. Kahit tulog ako, nagsasalita ako. Alright? Which is totoo. Kailangan hindi natin kalimutan. So, okay. So, nakita nyo na, bribery, doon pa lang dapat removal na. Okay, yung pakikipag komisyon ni Sandro sa mga project sa bawat mga kongresista. Right? Bagbag na pera ang kinukolekta nila dyan. Okay, may mga witness tayo dyan pag ipinatawag tayo ng kataas-taasang Digimon sa Kongreso.
I challenge you. Tawag niyo ako. Bakit si Ka Eric lang? Tanong lang yun, at saka si Lorraine. Patawag niyo ako. Total, powerful kayo, di ba? Do it now! Tignan ko na kung di umikot yung mga tumbong nyo, mga ginayupak kayo, napaka-sinungaling nyo. Ano, Sandro? Sige, sabihin mo na sinungaling ako na hindi ka nakatanggap ng Rolex. At isampal ko ang resibo, bitbitin ko lahat ng witness ko mula dyan sa tabi mo. Okay? Ngayon, mga kababayan, ito nakakagalit. Sabi ko kanina, di ba, ang intro natin, ang ganda-ganda ng alindog natin. Ngayon, galit na naman ako. Kasi, mga palangga, lingid sa kaalaman ng bayan, doon sa Christmas party nila dyan sa Congress, ay nagdala si Sandro ng mga babaeng beauty queen na binayaran niya at kinain. Di ba, uso ngayon yung kainan? Di ba, trending ngayon yung kainan ni yung Rob Gomez. Actually, hindi ko expert ang showbiz, pero sige, tackle muna natin ang konti yan bago tayo sa kainan sa Congress. Di ba, trending yan na yung Rob Gomez ay, may nag-leak na mga messages with Herlin Budol na nagkakainan sila. So, may asawa pala itong si Rob Gomez. Tama ba? Ako naman, sa totoo lang, pag ganyan mga tipong mga artista ang eksena, ayokong mang-boljak na mga artista kasi unang-una personal life nila yan. Kung gusto nila magkainan, mag-threesome sila, mag-orgy sila, whatsoever. Wala akong pakialam, buhay nila yan. So, nakita nyo naman, nagkainan ng mga bilat. Sabi ni Jimmy Doro, nagkainan ng mga bilat. O, di ba? Tapos sabi ni Edita, bilat sing ka ba, mga 7 a.m. delivery daw. Tapos itong jowa ni Gatchalian, is it Gatchalian? Yeah? Win Gatchalian, yeah. Yung jowa ni Senator Gatchalian, aba, tumatakas pala ng 7 a.m. na kunyari, Kaya tingnan muna natin. Alam ko sabik na kayo kay Sandra, pero nakakatawa kasi palangga yung kanilang mga eksena dito sa mga kainan portion. Sabi ko, masarap naman yung kainan. Hello? Sino pang hindi kumakain dito at hindi nagpapakain, di ba? So, ang nakakaloka, itong si Bianca Manalo ay tinaihan, sabi ni Edita Molins. Itong Bianca Manalo, nag-celebrate pa yan ng kanyang birthday nung inimbita ang mga senador doon sa Malacanang, di ba? May pa-tweetams pa sila doon ni Gatchalian. So anyway, may mga videos o TikTok ako nakikita na habang tulog si Gatchalian ay nag-emote-emote itong si Bianca Manalo. Maintindihan mo naman talaga si Bianca na makikipagkainan dito kay Rob. Kasi nga ang itsura ni Gatchalian doon. Ay nako, talagang hindi mo ma-drawing kahit na elementary na artist, hindi mo talaga ma-drawing yung nakahiga yung pagmumuka. Talagang, I'm sorry mga balangga, pero hindi mo kayang kainin. Sa totoo lang, yung itsura. Hindi mo kayang kain, sutang ginam, bilas sa itsura eh. Anyway, sabi ni Jazz ang aga-aga nakakagutom. So, di ba, nag-party sila dun sa Malacanang for the senators at yung mga asawa ng mga senador. Doon si Bianca Manalo at nag-celebrate. Sabi ko nga doon sa last vlog ko na kunyari, nag-acting si Gatchalian na ihagi sa kanya yung cake. So, nakitang-kita ko naman yung itsura ni Bianca Manalo, parang napikon. Yung pala, siguro may mga inner chuva eklabush na ito. Kaya natin pag-uusapan si Gatchalian dahil senador yan. Senador at lumulustay ng pera ng bayan. At ito si Bianca Manalo, nakikinabang yan ng pera ninyo. Siyempre, yung mga luxurious, naki-travels, gifts, and everything. Saan pa galing yan? Di pera ng bayan, ha? Saan tumukubra yung mga yan? Sweldo ng bayan. Kaya pag-usapan natin ang kainan nila. Kain mo na more. Kain pa more. Okay. So, ang explanation ni Bianca Manalo doon, dahil, di ba yung sa text messages na, is not here, di ba? Yung referring to, well, we can only, speculate, pero he's not here. Sabi niya kay Rob, so sino yung he's not here? Alangan naman, sawa, di ba? Sawa or aso, di ba? So, sinandya kay Rob Gomez pala, para magtatagpo sila. So, anyway, wala akong pakialam kahit magtuktak-chene sila sa kalsada, sa bubong, o sa lamesa, o sa burner, sa stove, I don't care. So, ngayon, mga kababayan, siyempre kung todo, deny itong si Bianca Manalo. So, anyway,
Panalo din si Bianca sa cake, sabi ni Adag. So, yung mga kainan na ganyan, masarap talaga ang kumain at magpakain. Kasi, if you do charity, ang sarap ng feeling, di ba? Imagine mo, magpapakain ka ng mga pagkain. Di ba? At ikaw naman ay, pakakainin ka. So, kabog talaga yun sa banga. Okay, going back na dito kay Sandro. Mga kababayan, nag-invite ayon sa ating puting ahas, ay nag-invite na mga beauty queen, okay, para kainin nila sa kongreso. At niregaluhan ng mga luxurious thing ang mga kababaihan kapalit ng kainan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Habang kayo ay walang pagkain sa hapagkainan ngayong Noche Buena, yung buwaka ng inang gobyerno at ang first family na ito, first ahas, ay pinapalamon ang mga ching, okay, na mga beauty queens daw, baka iba dun mga may lawit, okay? Kami si Sandro. So, pinapakain nila, mga palangga, at niregaluhan. Talagang ang regalo, bonggang-bongga, ay milyones. Okay? Gadgets, everything, kapalit ng kainan ng kipay. Okay? At pototoy. You know what I mean? So, ito yung kinagagalit ko. Habang kayo ay hirap na hirap, habang kayo ay, alam mo, ang daming nagme-message sa akin na nanghihingi ng mga pang-Noche Buena, pang-pamasko, I cannot afford talaga. Hindi ko kayo kayang bigyan lahat. Kaya ako masama ang loob. Paskong Pasko, nagbabasa ako ng messages ko. Sabi ko, dito sa bahay, nagagalit ako, sabi ng mga pamilya na. So, ano ba yan, mama? Paskong Pasko, ganyan, nagalit na tuloy, may umiiyak tuloy. Sabi ganun, Paskong Pasko, sabi mo, ganito gagawin natin, tapos nagbabasa ka ng mga ganyan-ganyan, tapos nagmumura ka. Sabi ko, paano hindi ako magmumura? Basahin mo ka ako tong message sa mga taong to. Samantalang yung hinayupak, okay, na Sandro and the whole Congress ay nag-invite ng mga yung mga tiwali na mahilig sa kipay, okay, ay nag-invite ng mga kababaihan at nilamo nila ng buong buo. Tapos kapalit ay pera ng bayan. Ito yung kinasasakit ng puso ko. Meron na po tayong gobyernong gobyernong polboronic, gobyernong pumapatay sa bawat Pilipino. Imagine nyo, nag-party. Kumusta ang ating mga elderly, mga seniors na nadidelay ang kanilang mga pensyon? Kumusta ang ating men in uniform na hindi pa binibigay ang inyong mga benepisyo dahil sa putang ng Tapos sila mag-invite na ng mga kababaihan doon, pakakainin nila literally at bibigyan ng mga regalo, mga palangga. At ang regalong yon at ang mga monetary gifts na yon ay galing sa pera ninyo. Ganong kahayop ang gobyerno ni Kuting na polboronic, protector at Kaya nyo pa? Kaya nyo pang ganitong klaseng meron kayo, mga palangga? Ngayon, nakakaawa, mga kababayan. Nakakaawa ang ating bayan. Kaya sabi ko, makaka-move on ba tayo? Hindi tayo makaka-move on. Bakit? Itong mga aksyon nila, sabi ko nga, pagtataksil sa bayan, impeachable to sa part ni Kuting. At sa part ng mga kongresista, dapat sila ma-remove. Halos lahat sila, yung mga natitira dyan, na matino, kung meron pa, I'm just asking, although may mga kaibigan tayo dyan, mga kabalangga, okay? Na, tagamanman ko. Alright? Puting ahas ko. Alright? So ngayon, mga kaibigan, pagtataksil sa bayan, ano pa, ulit-ulit ako dito ng pagtataksil sa bayan. At sabi nga, ito ay impeachable. Ito ay grounds para matanggal ang isang politikong nakapwesto. Kahit inelect ka pa ng bayan, kung ikaw ay niloko mo, okay, pinagtaksilan mo ang ating bayan, ang ating flag, ang ating nasyon, ang ating mga kababayan, di ba? Ano ba ang impeachable grounds para matanggal ang isang niluklok ng smart magic? Based dun sa affidavit ni Attorney Glenn Chong, okay? Na si Marcos Jr., isama mo na yung anak niya. Isama mo na lahat ng mga appointees na mga hinayupak na to. Okay? Pagtataksil. Okay? Ang pagtataksil dyan ay hindi lang sa bayan na ginagawa ni Kuting. Pagtataksil sa asawa. Pero deserve nila na pagtaksilan ng bawat isa.
Bakit? Dahil sinabi ko na si Kuting, ang mga drama nila ni Lisa, pa-holding guns, mga chuchu bells, so drama-drama, it's all palabas. Kasi si Kuting ay mayroong forever yan na si Ting 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 Ting. Okay, clue, makeup artist. Okay? Kilala sa mga showbiz. Kung may nanonood ng mga taga Forbes Park dito, okay, mga taga Ayala Alabang na mga Marites, I love you guys. Thank you for watching. Yan, okay. Ting, 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 ting. Yan ang forever ni Kuting. Kaya wag kayo magpapaniwala sa pagtataksil na ginagawa ni Lisa at ni Polboronic, president ninyo. Okay, dahil hindi lang ang bayan ang pinagtaksilan niya, pinagtaksilan na nila ang isa't isa. Patigid sa lahat, pinagtaksilan at niloko nyo ang Pilipino. So, number 2 na ground, sinulat natin, bribery. Ano bang ibig sabihin ng bribery, mga kababayan? Diba? Panunuhol. Sinong unang sinuhulan? Ni Lisa, ni Kuting, para manahimik ang mga media. Yan ang una nilang sinungal-ngalan. Ang bungangan ng mainstream media, ang mga reporters, hindi man lahat, sinungal-ngalan nila para hindi magbalita ng mga not negative, yung factual na ginagawa ng ayop na gobyernong ito. And not only mainstream media, ngayon ay mga vloggers. May mga lumabas na nag-aaway-away sila dahil, nagkakainggitan sa kanilang mga payolang natatanggap, not only from the Kuting at Ahas, kundi pati kay Tambaluslos sa House of Representatives. May mga nag-leak na nagkakatanggap sila ng 30,000 a month. At para sa akin, that's cheapy. Cheap yan. Yan ang halaga nyo. Sampanin po kayo ng 50,000 ngayon eh. Pakalabas ngayon $1,000 ko dyan. Yan lang natitira kong pera eh. Anyway, ngayon mga palangga, yan ang ginagawa nila mga kababayan. Bribery, panunuhol, at pagtatanggap ng bribe katulad ng ginagawa ni Sandro pagtanggap ng Rolex galing kay Abel Bacudio. Galing, di ba? Mga chipipay, 30,000. Well, yung sa Pilipinas kasi 30,000 malaki na yan kapalit ng kaluluwa mo. Pero hindi mo naisip, bawat pagbenta mo ng kaluluwa mo, milyon-milyong Pilipino ang nahihirapan at nangangamatay na dahil sa ginagawa ng gobyernong ito. Ngayon, mga kababayan, another grounds for impeachment ni Kuting at grounds for removal ng mga buwaka ng inang mga politiko, graft and corruption. Diba? Ilang katiwalian na ba ang naiulat natin? Ilang katiwalian ang pakikipagsabwata ni Lisa, ni Marco, ni Kuting sa mga smugglers. At yan ay mismo may report galing sa NICA at galing yan kay Clarita Carlos na dating NSA, National Security Advisor, at ngayon inabsorb na ni Tambaluslos kasi binigla ni Kuting, ni Marcos Jr. o ni Lisa Ahas Araneta ng generous allowance. At tingnan mo ngayon, walang imik si Clarita dahil pangarap ni Clarita Carlos, okay, na ma-absorb talaga sa Kongreso na magkaroon talaga ng budget and allowance, and I have proof for that. In case na ipatawag tayo, magharap-harap tayo Clarita, magharap-harap tayo Kuting Junior, laharapin nyo ko, anginan nyo. Diba? May report ang NICA dyan. May ebidensya tayong hawak dyan pagdating ng panahon. So yan ay graft and corruption, katiwalian. Pasok lahat yan sa impeachable offense. Okay? Next. Ano sinasabi dito sa batas? Okay, other high crimes. Ano yung mga other high crimes? Okay? Yung pagiging what? Pagpoprotekta o partika ng may mga bitbit ng pampajarbog. Ano yung pampajarbog? Ulitin natin, yung Filipino-Indian na nahuli dyan sa Pilipinas na si Amit Chandiramani, di ba? Na inarbor ni Mel Robles at ni Lisa. Inarbor nila sa PNP. Inarbor nila yan. Ilang beses ko na dinadakdak yan dito. At may mga kinikitil na buhay. Diba? High crimes, heinous crimes. Diba? High crimes siyang pagpoprotekta mo sa pulburon at ikaw mismo ay pulboronic president, pulboronic protector dahil kasama ka sa narco list, Marcos list. Okay? Narco list. High crimes yan. Sinisira ang buhay ng Pilipino. Pinapatay ang kinabukasan
lahat halos yata ng mga nanonood dito, o hindi man lahat, maybe, sabi na nating 80% ng nanonood sa akin, may mga pamilya kayong nasira ang buhay dahil sa droga, namatay, nag-suicide, o kung ano-ano pang mga impact ng pulburon sa kanila. At dito papasok ang impeachable offense ni Kuting under high crimes, kung tama ako, may abogado ba dito, dahil sa ginagawa nila sa pakikipagsabwatan at pagpapalabas sa mga taong nahuli na ng batas pero ina-arbor mismo ng gobyerno mismo ni Kuting. Be specific tayo, ina-arbor ni Lisa, ina-arbor ni Kuting. Tinatakot ang mga nakahuli, pinapakawalan kahit non-bailable ang mga ito. See? Ngayon, ulitin ko, mga kababayan, kaya nyo pa makaka-move on kayo kahit Pasko? Oh, ito ang pinaka-favorite natin, betrayal of public trust. Okay? Ang pangloloko, mga palangga, ang pagtataksil sa atin nung pinangakuan tayo na ibabangon ang Pilipinas. Diba? Nagbardagulan tayo, pula, puti, dilaw, DDS, Marcos, lahat tayo nagbardagu. Well, ang DDS at Marcos nagkaisa, pero ibang mga DDS talagang hindi bumoto kay Kuting dahil nakita, naniwala sila kay Pangulong Duterte na talagang pulboronic si Kuting, and good for you guys. Ay ako talaga, aminadong budol na budol. So ngayon, ito ay pag-betrayal of public trust, pangloloko, pagtataksil ni Kuting sa kanyang pangako na ibabangon niya ang Pilipinas. Number one example na pangako ni Kuting, alright, na ipagtatanggol niya ang seguridad, national security ng ating bayan nung sinabi niya na aalisin niya ang Smartmatic. Right? Ngayon, mga kababayan, ito, bitbit natin dito. Right? Kung nang sinabi ni Kuting na maliwanag na na talaga ang Smartmatic, ang kanilang ipinagbibili, ang binibenta nila, hindi election system, kundi dayaan system dahil maliwanag na. Ito po ay statement niya ito na transcribe ko. That is betrayal of public trust. Pagtataksil sa tiwala ng ating mga kababayan na sabi niya susulbin niya ang problema sa atin. Particularly dito sa sistema o dayaan system na kaming promise mouth ni Kuting. National security ito, bakit? Ito ay pinakamahalaga na mabilang ang boto ng mga Pilipino. Ito nilalaban natin lahat with Attorney Glenn Chong. At kasama natin si Bongbong Marcos Pulboronic noong 2016 to 2022 na sinasabi niya na 2010, ito quote ko, sinabi ni Kuting eksakto. 2010 mula nang pumasok ang Smartmatic noong 2013 to 2016, marami na instances at na prove na talagang meron silang ginagawa na hindi sila sumusunod para baguhin ang resulta. At sa aking palagay, even COMELEC has submitted that because on the subsequent hearing to the expose of Attorney Glenn Chong, the subsequent hearing, sabi nila, we will study the possibility of a hybrid election. Okay, ito din ang inaano ni Amy Marcos, hanggang ngayon, nga pa rin tayo. Because it is very clear that we cannot trust, it is very clear, sabi ni Marcos Jr., that we cannot trust the Smartmatic system. And so, I hope we come the ideal. Alam naman ninyo ang dayaan noon nung manual ay sa canvassing, di ba? Coming from Marcos Jr., again, betrayal of public trust. Dahil binaboy, niloko nila, tinaksilan nila ang bayan, tinaksilan niya, nasabi na pag siya ay naupo ay aayusin niya. So magdadalawang taon na siya, nakadalawang State of the Nation address na siya, State of Nothing Achieved. Okay, address, never ever niya minention ang about Smartmatic. It's the same thing dito sa Pulburon na never niyang mention kasi pala, he's part of it and he's the boss. Nakita nyo? Siya ang boss. Lalong gumugulo ang Pilipinas dahil sa pamalagat ni Kuting, sabi ni Elenita Eda. Thank you, Palangga. Merry Christmas, Jing. Okay, Almosera. Ngayon, mga Palangga, punta tayo sa betrayal of public trust. Okay? Another issue ulit, ang pagpapatakbo ni Lisa sa gobyerno. Kaya kayo, inuulit ko, yung mga mabubuting men in uniform, people, okay? PNP, Marine, lahat kayo, you know this. Huwag na tayong maglokohan pa. Si Lisa ang nagpapatakbo ng Pilipinas.
Kasabwat niya ang mga durogista, mga pulburon, kasabwat niya ang mga smuggler, kasabwat niya ang mga jejimon lahat. So this is betrayal of public trust, ang pangloloko sa Pilipino na siya ang magiging presidente, yung pala hindi siya nag-iisip. Kasi again, balikan natin ang issue nung earthquake ng December 2, 5 p.m. nasa party si Kuting sa wedding sa Acusara na Boitis. Then December 2 ng 5 p.m. pagdating ng 10:37 p.m. nagkalindol sa Surigao. Ano nangyari? Wala siyang mensahe na verbal. Then pagdating ng December 3 the next day, alas 7 ng 7:30 a.m. wala siyang sinabi. Then after 64 hours o after mahigit magtatatlong araw, nag-release ng statement ang Jutang Genemes na nagsakit-sakitan na siya ay positibo ng COVID. Then, December 10, lingid sa kaalaman ninyo, yun yung time na, I think the next day lumabas na siya, December 10, lingid sa inyong kaalaman, coming from my puting ahas, from District 1, ay from Ilocos Norte. Okay? Siya ay umattend doon sa shoot fest, mga baril-barilan. Dapat, general, you know what I mean? Anyway, mga palangga, general lang itad. Okay? Ngayon, mga kababayan, balik tayo kay Sandro. Balik tayo. So, eto na yung buhay natin sa Pilipinas. Hanggang ngayon, wala kayong kinakain palangga, sila nagkakainan ng kipay. Kapalit, kabayaran ng pinaghirapan ng mga taxpayers, pinaghirapan naming mga Filipino abroad, kakapadala ng mga remittance, kakapadala ng pera ninyo. So, yun ngayon, binabayad sa mga ching, 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 na kababaihan, na beauty queen, para what? Kainin sila. Total uso ang kainan ngayon sa mga Jutang Genemes na showbiz. Well, you know what? Ang kainan naman every night, nangyayari yan kung gusto nyong kumain talaga. And that's, the best feeling in the world. If you will do it right, di ba? Pero hindi kapalit ang pera ng bayan. O imagine mo kakainan mga hitad, nagpapalitan ng partner, si swing, mga swingers ba yung mga yan? Alam mo yung swingers, di ba? Once sa puting as, nagpapalitan ng mga hitad. Nangyari, 4-6 sila sa kwarto, yung mga Diyosawa nila, nagpapalitan ng kipay. Kapalit, you know what? Sabi ko nga ito, mga chika boom boom na ito, this is really personal. Ay, wala akong pakialam. Pero ang problema natin dito, mga kababayan, involve ang kinabukasan ng Pilipino. Imagine mo, regaluhan ng isang beauty queen na chinorba nila, na kinain nila, kapalit ng kondo. Ilang jobs ang pwedeng i-create niya na ibigay sa barangay ninyo? Bigyan ng Hermes, bigyan ng Chanel. Ilan niya mga yan? That's couple of what? 300,000, 500,000, 1 million. Ilan niya mga babae? In-expose ko na to sa inyo. Tapos, kapag hindi pa pumayag, sa pilitan. Ang ginagawa nila dito sa ating mga kawawang kababayan. Kaya nga yung ating okay. Kaya nga itong mga tawag dito, dali, may hinahanap lang tayo mga palangga. Alright. Ito, akin na nga ito. Mga palangga. Kaya itong mga ginagawa natin dito sa, ginagawa nila pala, ay talagang pangdodorobo sa inyo. Kaya dapat sila matanggal na. Okay, ito. Pakita ko uli sa inyo to. Bakit tayo galit? Audio. Okay. Bakit tayo galit? Okay, nagpapanggap si Kuting. Ano ba yung binabasa ko about the betrayal of public trust na pinangakuan tayo ibabangon ng Pilipinas, yung pala ibabangon ng smuggler, ibabangon ni Sandro ang bribery, ibabangon niya yung pototoy niya na binabae para kunyari bruskong-brusko ang hinayupa. Kahit anong gawin mo, Sandra, magpaka-brusko, Sandra ka pa rin. Okay? Huwag ka mag-inarte dahil mismo ang kapatid mo na si Simon ang nagsabi na you are the most beautiful daughters. Daughter, isa lang. The most beautiful daughter, sabi ni Sandro. Ni Simon. So, isa lang naman wala namang daughter. Wala namang babae na anak si Kuting unless na baka may anak din sa iba, okay? Hindi pa natin alam. Kuting ahas, baka gusto niyo mag-report sa akin. Anyway, we're talking about the betrayal of public trust. Again, I urge you to comment sa kanilang page, kay Kuting, kay Lisa, na singilin nyo siya.
Dahil ito nga sabi ko, impeachable ito na binaboy tayo na sinasabi niya na kitang-kita naman ng Smartmatic na nandaraya, ganito, ganyan, yung binasa ko kanina. O ito, ebidensya. Listen. Maliwanag na eh, na talagang Smartmatic, ang kanilang ipinagbibili, ang kanilang ang binibenta nila, hindi election system. Ang binibenta nila ay bayaan system. Dahil maliwanag na 2010, mula nang pumasok sila, 2013, 2016, marami ng instances at na-prove na talagang meron silang ginagawa na hindi sumusunod para baguhin ang resulta. At sa aking palagay, even COMELEC has admitted that because on the subsequent hearing to the exposés of Attorney Glenn Chong, the subsequent hearing, sabi nila, we will study the possibility of a hybrid system because it is very clear that we cannot trust the Smartmatic system. That's it. Okay? Ayun, mga palangga. Nakita ninyo? Ako ba nagsabi niyan? Yang jutang ng kuting, that's betrayal of public trust. Unimpeachable offense ang pambubo, panggagago niya. At hindi lang yon. Sabi niya, maliwanag na maliwanag ang Smartmatic. Pati si Sandro, okay? Nakinabang yan sa Smartmatic. Ang hinayupak na yan. Ngayon, hindi lang yan dahil sila mismo ay nakipagsabuatan sa Smartmatic, nakipag-usap si Lisa. So, again, impeachable yan sa ginagawa nila. Ngayon, lahat ng ginagawa nila actually impeachable, panggigipit. Dahil ngayon, ang bunganga ni Maharlika na dating kinukontra niyo ako, yung mga kumontra din sa akin, ha? Ano? Pati na tayo dahil Merry Christmas and I'm grateful. Kahit po minura niyo ako, may mga nababasa akong comment, mga nagsusorry. Marlica, sorry na, hindi ako naniwala sa'yo. Marlica, hindi ako. But I appreciate you guys. You know why? Yun yung purpose ko. Sinalang ko ang mga bala. Sinalang ko ang mga mura ninyo. Diba? Ako, di man ako nagmumura ng mga, ng mga viewers ko kahit yun na nandyan. Kaya minsan lang, pag naglokalokahan dito. Pero sabi ko, one day, ito mga nagmumura sa akin, mamahalin ako nito. Di ba, mga palangga, you know that. Sabi ko, one day, mamahalin niyo ako kung kayo ay nakasunod sa akin. Di ba, sabi ko, lalablabin niyo ako. Kaya I don't care kung minura niyo ako nung last year. Nakisakay kayo sa pag-destroy sa akin ni Lisa at gumamit siya ng mga tao kasi sabi ko, aayon sa akin ang katotohanan dahil katotohanan ang ano natin dito, ang pinag-uusapan natin. Sabi ko, ano bang mapapala ko dito? Kundi yung buhay ko. Dahil actually may nakarating sa akin after nating pinasabog itong pulboronic, ang pagiging narco list, part of the narco politics, narco-politician ni Kuting. May nakarating sa akin na mga concerned na mga friends ko from mga politiko, okay? Na naging part ng politika, well, politiko na rin tawag sa kanila. Diba? Na mag-ingat ako dahil gigil na gigil ang gobyerno sa akin, si Lisa Smugs, dahil sa in-expose ko. Kaya nga, I also challenge Pangulong Duterte to speak up, not for me, but for the people. Actually, speaking up. And, kasi alam niya to siya nga nag-umpisa na si Kuting ay pulboronic Kasi, mas may makapangyarihan sila. Ano ba kapangyarihan ko? Wala akong pera. Wala akong kaibigang yaman-yamanan na pwedeng, pag ako ay inano ng mga demonyo dito, ay magbibigay sa akin ng milyon-milyon. But I believe you're there for me. Para sa katotohanan. Sinalag ko lahat ng bala, lahat ng pang-aalipusta sa akin, lahat ng magpagbibintang na ako ay bayaran. Pero ni isa, wala silang maipakita na may nagbayad sa akin. Then later on, nung inutusan ni Lisa, si Taning na pinaaral niya sa London, sirain mo ang kredibilidad ni Marlica, ilabas mo utang niya sa Amerika. Diba? Nasira ba ako? Nagpatinag ba ako? Hindi. Kasi nanindigan ako, di ba, pinapili ko pa kayo anong gusto nyo? Ang maraming utang o yung maraming ninakaw sa kabad ng bayan? Right? Then, nakita nyo na. The ICC now, hanggang ngayon, nandiyan, paglabag yan, nag-iimbestiga na sila para idiin si Sara at si Duterte. Si PRRD. O pang-aalipusta yan, pang-betrayal of public trust yan, paglabag sa konstitusyon at lahat ng pinagnangalgal ko dito,
Hindi lang si Kuting ang nagtraidor, nagtaksil sa bayan. Ang anak niya, ang pamilya niya, si Tambalos sa mga buwaka ng inang, nasa Kongreso. At ngayon, yung mga masasyondang makukyo sa Congress, nagdila-dila ng kipay, kapalit ang pera ng bayan, noong party. Imagine nyo, mga amoy lupa na. Gusto ba magdila ng kipay na sariwa, kapalit ng pera ng bayan? Okay? Kuting, kung nakipagsabatan si Kuting sa Smartmatic at si Sara para nanalo, sino ang tunay na nanalo na presidente at vice president? Okay, sabi ni Pascual Bailon Colima. Okay. Ako talaga, personal, sinabi ko na to. Naniniwala ako, based on my opinion, okay, dun sa dami ng tao, dahil ando dun ako nagnitigdabansi ako Thank you, Pascual. Bilang isang supporter niya, kahit noon, okay, at supporter ng Pilipino now, ever since naman ako nagbunga nga dito, nagsimula ako, dahil sinusuportahan ko ang kapakanan ng bayan, simula sa Balikbayan, Baksan, Tanimbala. Kung ako tatanungin mo palangga, naniniwala ako na nanalo siya. But not 31 million votes. Naniniwala ako na sinecure niya nang makakuha si Kuting ng maraming boto through pakikipagsabuatan sa Smartmatic para tapatan si Inday Sara at hindi magmumukhang loser si Kuting. Imagine niyo kung si Sara ay nakakuha ng 32 million votes at si Kuting ay nakuha ay 31, so 15 million ng kunyari. Di ba isang sampal sa kanya yon na mas gusto ng tao si Inday Sara at marami sa inyo, yung mga DDS supporters back then, galit na galit kayo na sana tumakbo na lang si Inday Sara. So yung nakikita ko, but again, okay, pag-usapan natin yan. Hindi naman ako abogado, pero hindi naman tayo tanga. At katulad ng mga, mga nagpupulburo, nakala nila, yung ginagawa nilang tanga yung tao, sila nagpumukhang tanga. So sasabihin nyo, okay naman pala Maharlika natalo naman pala si Kuting Kaya ano pang inangalngal mo? Okay? Ano ang problema mo? Ito kasi yung mga dahilan ng mga shongabels na hindi nag-iisip. Nanalo naman pala si Kuting. Sabi mo, yun yung opinion niya mo, yung nakikita mo kasi ang daming tao. Anong problema mo? O gano'n na rin yun. Idagdagan mo nila ng 20 million yung votes o 10 million ang votes, okay lang kasi siya naman ang nanalo. Mali! Bawal sa batas ang magnakaw ng boto at ng boto. Okay? So number 1, di ba? May mga kaso lahat yan. Magnanakaw ng boto at boto. Kasi hindi ka pwedeng magnakaw, hindi ka pwedeng, gusto ko, yung boto ko 10 million, gusto ko maging bonggang-bongga para, wala lang, feel ko lang. Pwede kang, Smartmatic, pwede bang bumili ng 50 million votes? Diba? Sobrahan ko yung population ng Pilipinas para wala lang, iba lang, para malagay ako sa world history. Diba? You cannot do that. Bawal yan. So yun yung nangyayari. Kaya nga, may laban tayo dyan, mga palangga. Okay, may nagtanong kanina, nakita ko, ano ba yung mudlo? Yung mudlo, yun yung epekto ng mga nagpupulburon. Dilatang mata, nakaganon. Ganyan sa duling na. Yun yung mudlo. Yan si Lisa Smags at saka si Liz Smags lalo laging mudlo, di ba? Lalo dilatang mata. So again, mga kababayan, mga palangging-ging, okay? Alala ninyo yung sinabi ko sa inyo the other night na gusto willing si Kuting na bumaba sa pwesto just to make sure na si Tambalos doon ang papalit. Kaya nga, yun yung pinagtagni-tagni nyo na ngayon, naintindihan nyo na ngayon kung bakit tinitira si Sara. Bakit pinapasok ang ICC? Bakit ayaw nilang tigilan yung 125 million confidential funds? Pero yung bilyon-bilyon nilang mga anomalya, ayaw nilang magpaliwanag. Yung kanilang MOOE, okay, na pinanawagan yan, okay, ni SAS at ng lahat tayo, not only SAS, lahat tayo mga Pilipino na magpaliwanag kayo kung saan napunta yung mga expenses na yan, detalyado. Diyan nag-umpisa ang galit, di ba, ni Lisa, sabi ko sa inyo, nung binoljak sila ni Pangulong Duterte, na sinabi ni Duterte na, hoy, mga Jota, well, dadagdag ko na yung Jota ng Ginemes. I don't know kung nagmura ba siya. Dagdagan ko ng konti yung galit ni Pangulong Duterte. Hoy, mga taga-Congress. Okay, ito coming from mga jutang dinamis kayo. Ilabas nyo ang detailed audit report sa inyo kung saan nyo nilagay ang ang mga ginastos ninyo. Diba? Ilabas ninyo. At sabi ni Duterte, kayong mga Pilipino, kapag hindi nilabas yung mga detalyadong report ng ginagastos, huwag kayong magbayad ng tax. Doon nagsimula lahat ng galit
ni Tambaluslos at ni Lisa dahil at kasama na rin yung mga buwaka ng inang mga House of Representatives na pinabalahura daw ang kanilang House of the People. Hindi yan House of the People ang Congress. House of the Devils. House of the Pulboronic. House of the Manyakis. Lahat. Hindi yan House of the People. House na ng mga Jeje Mon Yu. Kaya tumigil kayo. Hindi ka namin titigilan. Hindi namin kayo titigilan. Kahit Pasko, walang magpapasko sa inyo ng masaya. Dahil hindi ako titigil. Hindi ko pasasayain ang Pasko ninyo dahil hindi nyo pinasaya ang Pasko ng aking mga kababayan na ngayon walang pang Noche Buena, mga hayop kayo. Doon ako galit, mga palangga. Kasi nga, di ba nabasa ko yung mga message, Miss Marlica, ganito, Miss Marlica, ganyan-ganyan, pang ganito lang po, pang ganyan. I cannot afford, mga palangga, ito pagbigay. Nakakaawa yung mga tao, tapos kapalit ng kipay, mga hayop, bibigyan ng mga luxury items. From smartphones, lahat, name it. Kaputang inan to. Sarap. Asa ba yung pambudo ko? Neto yan. Kinuha siguro ang apo ko yung pambudo ko. Wisit. Wisit to mga, hindi ko apo ko yung wisit. Wisit yung mga mambubudot. Hindi natin pasasaya ang Pasko na may nayupak na to. Hindi magsasaya Pasko. Dahil di na kayo aabutin, di ba? Puno na ang salok. Kaya nga binibigyan ko na ng mga, yung purple kong bag. Nandiyan stick ko. Okay? Ikaw, ito to, kayo. Yan, ikaw, ito, migaon. Yung kipay mo, hindi na yan naaabutin. Okay? Gagawin kong bilasaya ang kipay mo lalo. Okay? Yan, mga pagdila-dila nyo ng kipay dyan, mga matatandang jokluban. Yung pambababoy nyo sa Pilipino, na hanggang ngayon ay nagdurusa. Ngayon ay walang pang Noche Buena. Tapos kayo, ang pang Noche Buena nyo, kipay. Aliban sa masarap na pagkain, may Noche Buena kayong kipay. Kakarmahin kayo. May Noche Buena kayong pototoy, yung mga katulad ni Gwen Bigaon din ng Cebu, na bumibili ng boto. Hindi lang boto, kundi boto. O, yan. Hindi ko kayo pasasayahin. Kung lumamon kayo dyan, sige. Lalagyan ko ng orasyon yung mga nilalamon ninyo. Pati mga boto at mga kipay na kinakain ninyo. Ito, bibigyan ko ng orasyon yan. Itong stick na to, baka mabilaukan kayo sa kipay. Mga hayop kayo. Ngayon, mga palaga, anong dapat nyo malaman? Yeah, again, nakita nyo naman, ang pambabalahura ng gobyernong ito, MTRCB, NTC, lahat magkasabwat. Ano yung common goal ng MTRCB, NTC, ng Congress at ng Malacanang? Pakatandaan ninyo, ang ahensya ng gobyerno ngayon, itong MTRCB, NTC, ang nag-appoint sa mga yan ay si Lisa. So, ibig sabihin, maging tau-tauhan sila. Susunod sila. Ang common denominator nila, pareho silang mga julol. Pareho silang mandurugas sa bayan. Pareho silang mambubudol. Their common goal is what? To suppress us. Para hindi na tayo magsalita, para matakot tayo, para sabihin natin, ay hindi na magsasalita kasi baka matulad tayo kay Duterte o kay Sara na dinampot ng ICC. Di ba? Sinabi ko na sa inyo, yan yung intention nila. Sirain si Sara para pag si Kuting ay tinamad-tamad na, isi-sure ball nila na si Tambaluslos ang pagpapatakbo pa rin ng Pilipinas. And I believe you from the government na mga matitino, people from PNP, AFP, lahat na kayo dyan, teachers na, lahat kayo dyan, naniniwala ako na hindi nyo to hahayaang mangyari sa inyo dahil nakasalalay lahat ang kinabukasan ng anak ninyo. Ako, yung mga anak ko, hindi nasakop dito sa pinaglalaban ko. At sabi yung bunso ko, anak, sabi, mama ba tayo mong tumigil? Laban ka ng laban dyan sa mga yan. Sabi niya, ano ba problema mo? Nandito na tayo sa Amerika. Sabi ko, hindi mo naintindihan. Kulamin kita eh. Hindi kanina talaga. At sabi, hindi mo naintindihan yung pinaglalaban ko. Sabi ko, kukulamin kita. Sabi ko, ganun sa anak ko. Sabi ko sa mama, malok-loka ka na. Oo, talagang magloka-lokahan ang nanay mo. Sabi ko na gano'n dahil sa ginagawa ng kahayupan ng gobyernong ito. Tapos pinabasa ko sa kanya, tingnan mo itong mga sinasabi ng taong bayan. Ayan, sabi ko, basahin mo yung vlog ko. Sabi ko sa kanya, panoorin mo. Sinisiksik ko sa kanya, o anong masasabi mo? Tapos sabi niya, love ka daw nila. Okay, anyway, but thank you mga palangga. Anyway, going back. So,
Hindi nakasama yung mga anak mga palangga eh. Nandito na sila eh. 'Di ba? Masasama sila sa kaguluhan dito sa bansa kung nasaan man ako. Kung ano man ang eksena in the future, dito sila sa ako. Pero sa pinaglalaban ko doon, okay, the reason why ganito nga ako mga palangga, kasi lumaki ako eh, sila dito na eh. 'Di ba? Ay ako, buhay ko diyan eh. Yung buhay nila dito. So, hindi talaga nila nakikita yung kahirapan. Kasi they're young bago sila pumunta dito. Hindi nila alam yung hugot ko. So, in-explain ko, you know what, ito sa totoong buhay pag nagda-drive kami. Mga anak ko, mama, pati ba naman sa pagdadrive, si Kuting, si Kuting at si Ahas, kasi kinukwento ko, alam mo anak, si Kuting, ganito yan. Tapos, si Kuting, ganyan-ganyan, si Ahas, ganyan-ganyan, buwa ka ng inang Sandra na yan, sabi ng anak ko, sino si Sandra? Yung binabae nilang anak na dumila ng kipay, bumili ng ganun-ganun, ganun-ganun sabi ng anak ko. Maka sabi niya, tumigil ka na nga sa ganyan. Hindi, sabi ko, isasaksak ko itong mga impormasyon na ito sa inyo. Tapos sabi ko, pati anak ko binubodya ka, ayaw mo makinig, o eject kita. Push button, eject ka, labas kapag hindi ka makinig. Pero totoo yun, mga palangga. Sabi ni Ray Cortez, I support military takeover. Okay, damputin na ICC Tatay Digong, that's not gonna happen, sabi ni Priscilla Cabilit. You know what, mga palangga? Kaya nga hindi nakakatuwa yung ginagawa nila. Kasi maaring magdanak, magdanak, tama ba? Magdanak, hindi magdanak. Okay. Magdanak ng, you know what I mean, ng pula sa ginagawa ng hayop na to. Kasi, yung utak nila, sira na. Alam nyo yan, di ba? May kamag-anak kayo, baka may kapatid kayo na nasira ng pulburon. Hindi sila nag-iisip ng tama. Hindi, wala na silang puso para sa, mayroon pa minsan-minsan, pag nasa katinuan sila. Pero wala itong pulboronic government, wala silang puso for you, wala silang empathy, wala silang passion, wala silang pagmamahal para ayusin ang buhay. Ang nasa utak nila ngayon, sa kanilang pulboronic utak, ay magnakaw ng magnakaw, mag-bribe ng mag-bribe, magtanggap ng bribe, hubasin ang pera ng bayan para pambayad nila sa mga kakalaban sa kanila at gagamitin ni Risa at ni Tambaluslos ni Kuting, kung buhay ka pa nun, Kuting, buhay pa kayo, mananayo pa kayo, sa mga susunod na eleksyon, 2025, 2028. Diba? 2025, mag-election na sa Pilipinas. Ilang, na lang, 2024 na, isa't kalahating taon na lang. Wala pa nga. Mag-election na, ito'y gagamitin nila tong perang ito para bilhin na naman kayo. Kaya nga, I believe ilang billion yung nakalagay dun sa, aid. Hindi ko pa nabasa yung tungkol sa budget na 5.7 trillion. Ang nakalagay doon yung para ipamigay, i-dole out sa mga tao is like 500 billion ba? Kung tama yung billion pala, sorry. 500 billion. Kung tama yung aking pagkaalala. So gusto nila kayong bilhin ng bilhin. Bibili nila yung mahirap instead na yung 500 billion na yan, ibigay for livelihood programs again. Ibigay sa mga pasyente na nagkakandahira. Paulit-ulit ko sinabi kasi malapit ang puso ko dyan sa issue na yan. Lahat naman ng issue, malapit ang puso ko. Palangga. So anyway, nakakalungkot. Nakakalungkot po talaga ang 420B, nilabas ako 500, whatever, 400 billion, 500 billion. Still, the amount is so big para ipamigay na lang ng ipamigay. It's okay naman mag-ayuda, pero hindi dapat forever nag-aayuda na nakaasa ang mga Pilipino sa ayuda. Dapat bigyan sila ng chance to prove themselves na kaya nilang magtrabaho, na kaya nilang maging productive individuals para sa kanilang pamilya. Pero dahil gustong gamitin ng gobyernong Kuting ang mga taong ito para sa susunod na eleksyon, kaya binibili nila ngayon pa lang. Bakit natin nasasabi? Di ba ngayon yung mga pamasko nyo, for sure yung iba sa inyo nakakuha kayo ng mga ayuda galing sa barangay ninyo, and it's okay, tanggapin nyo yan. Ayuda yan, libre yan. Kesa naman nakawi ng mga hayop na yan. But anyway, di ba may mga mukha nila? Season's greetings from Mayor Chuchube. Di ba? Merry Christmas from Ahas, from Kuting. Inilalagay yung mukha nila sa pera ninyo. Pera nyo yan eh. Pera na bayan. Dapat, Merry Christmas from the House of Representatives. Merry Christmas from the Office of the Vice President, which is yung ginagawa ni Inday. Merry Christmas from the Office of whatever. Hindi yung Merry Christmas from Director ganito. Merry Christmas from Mayor ganito. Kasi yan, ang purpose niyan para isalampak ang mukha nila para sa next election, ang itataktak sa isipan ng ating mga
mga palangga na hindi kayang arukin ang intensyon ng mga hinayupak na politikong to ay bilhin ang mga taong ito para sa next election, nakatatak sa mga kababayan natin na si Juan de la Cruz ay mabait, matulungin na nagbigay ng ganitong klaseng pamasko. Ang iniisip, ang gustong ilagay sa utak ninyo na pera nila, hindi nila pera yun. Di ba ganun kayo? Kaya binubuksan ko yung isipan ninyo. Kasi katulad nyo rin ako. Di ba naikwento ko sa inyo, nung nasa Pilipinas ako, merong isang congressman. I was young. Bata pa ako noon, pang palangga. I think kakabalik lang namin sa Manila noon. First year high school ako. Okay, I was 11. Okay, bata pa ako noon. 11 lang yata ako nung first year high school. 11, 12, mga ganyan. Anyway, pinapipila kami, mga bata. Binigyan din, tanda ko yung binigyan kami ng 5 piso yung papel. Okay? So, di ba hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan yung pangalan nung counselor yung nagbigay, okay, ng Quezon City. Pero hindi ko na, lalaki, pero hindi ko na papangalanan. Hanggang ngayon, natatandaan ko yung pangalan na niya. At I was 11 years old. Yun yung gusto nilang isaksak sa isipan. Ano yung isip ko no, nung bata ako? Yung bait-bait ni Councilor Jotang Ginina. Kasi yun ang gusto nilang isaksak sa utak ninyo. Namigay, pinapila mga bata. Ako, syempre, bagets pa ako noon. Ay ba, bait-bait naman ni Councilor Chuchu. May 5 piso ako. Aba, pag bata ka, laking pera yun, ha? Diba? Back in the 80s, nalalaman yung edad ng lola ninyo. Anyway, so yun yung gusto nilang isasalaksak sa atin, sa inyo lahat. Pero as I grow up, at yumabong ang aking alindog, na kumakabog-kabog, di ba? Nakikita mo to, syempre yun yung cycle ng buhay natin. Bata tayo, hindi hilaw pa tayo, hindi natin alam yung tunay na usapin sa mundo. So nakita mo na lumalaki ka, nakakasalamuha ka, nag-aaral ka, nakita mo kung ano yung real purpose ng mga taong ito. And still, ito pa rin yung practice nila. Isalaksak sa isipan ng mga Pilipino na binigyan ka ng 5 piso, binigyan ka ng isang kilong bigas, ng sardinas, ay ang bait-bait ni Councilor, baka ng ina nyo, pera ng bayan yan, ninakaw nyo. Baguhin natin yung sistemang yan. That's why I'm here. Kasi katulad nyo din ako palangga. Na pumalakpak sa mga buwaka ng inang mga councilor na yan. Na namigay ng 5 piso galing rin pala sa pera natin. So gusto kong buksan sa power ni Harry Potter. Okay, stick niya po eh. Binubuksan ko ang inyong puso at isipan na hindi dapat ganun yung mentality ninyo. Okay lang to receive that gifts, pero pagdating sa halalan, forget about them. Okay? Pero kung talagang sila ay nakikita mo magandang ginagawa nila sa kaninyong mga barangay, then vote for them. Pero again, babalik na naman tayo sa battle natin sa Smartmatic na sinasabi ni Marcos Jr. na pandaraya. Kaya yan ang laban namin ni Atty. Glenn Chong, laban ninyo na dinala na namin dito sa Korte ng Amerika. At abangan nyo yan. At mamaya, I think, 24 sa Pilipinas, I will talk to Atty. Glenn Chong. Anyway, mga kababayan, this is your fair lady Maharlika, wishing you a Merry Christmas. Diba? Galit man ako, buisit na buisit, sukang-suka, gusto ko silang pagkukulamin lahat. But, mga palangga, kailangan natin tuloy-tuloy dito sa laban na ito. Mag-ingat kayo, and I'm sorry kung wala po kayong panghanda sa Pasko dahil ito sa mga buwakan ng inang politiko. Sana, sa susunod, kahit sa New Year, mayroon na po kayong handa. So, makapangutang kayo, makapanghiram kayo, o makapag-sideline kayo para may kumikitain kayong pera. So, thank you.